Amen. Sige po, minsan pa, pwede bang palakpakan natin ng tuloy-tuloy, malakas ang ating Diyos na buhay ngayong umagang ito? Yung mas malakas pa! Hallelujah! Nagagalak po ba ang bawat isa dito na makita ang bawat isa na katabi nyo? Amen po ba? Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, Happy New Year! Yun, hallelujah! So ngayon pong umagang ito, mga kapatid, ang pag-aaralan natin, tinitilan ko po ito na pagsamba na nakalulugod sa Diyos. Pwede po ba tayong tumayo ulit, sandali, bilang paggalang sa salita ng Diyos na ating babasahin? Sa Genesis 4, chapter 1 to 7. Sige po, salit-salita po tayo. Verse 1, sabi po dito, sinipingan ni Adan ang kanyang asawa at ito'y nagdalang tao. Nang isilang ang kanyang panganay na lalaki, ay sinabi ni Eva, nagkaroon ako ng anak na lalaki sa tulong ni Yahweh, kaya Cain ang ipinangalan ko rito. Verse 2, kayo po. Verse 3, dumating ang panahon na si Cain ay naghandog kay Yahweh ng ani niya sa bukid. And verse 4, verse 5, ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang handog nito, dahil dito hindi mailarawan ang muka ni Cain sa tindi ng galit. Verse 6, kayo po. Verse 7, sabay-sabay po tayo. Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman, ang kasalanan ay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lapain ka. Nais nitong pagharian ka, kaya't kailangang mapaglabanan mo ito. Sandali tayong yumuko at manalangin. Yes, Father God, we thank you, we glorify you, Lord God. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Lord God, Lord, samahan niyo po kami as we study your word, Panginoon. Open our hearts, Lord God. Open our ears, Lord God. Hayaan niyo po, Panginoon, na kami po ay patuloy na makakinig ng inyong banal na salita. Ma-apply namin ito sa aming mga puso at sa aming mga buhay, Lord God. At Panginoon, Lord, ngayon pa lamang po, we rebuke the work of the devil na pwedeng makaharang, makahadlang upang sa habang kami ay nakikinig ng inyong banal na salita. Muli, Panginoon, maraming salamat po. Let your will be done. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Pwede na po tayong umupo. Hallelujah. Kamusta po? Kamusta ang dumaang Pasko? Masaya po ba? Masaya? Amen. Sino po dito yung ulam nila ay nung 23 pa? No, yung iba dito, ano pa yung ulam nilang kaldereta, hanggang mamaya ulam pa nila. No? So ngayon po, ay magbabagong taon, no? Ipagdasal natin na bagong ulam naman, no? Pero ngayon po, ang ating topic is pagsamba na nakalulugod sa Diyos. Dako po tayo sa ating intro. Sabi po dito, ayon sa aklat ng pahayag, sa Revelation po mga kapatid, ang mga tao ay sasamba sa Diyos sa langit nang walang hanggan. Narinig nyo na po ba yon? Pagdating natin sa langit, ang gagawin natin walang hanggang pagsamba sa Diyos. Sinasabi ng iba na ang pagsamba natin dito sa lupa ay pagsasanay para sa pagsamba sa langit. Sabi po ng marami, no, nating mga kapatid, yung ginagawa nating pag-worship dito, ay practice daw po ito. No, para pagdating natin sa heaven, no, alam natin kung paano tayo mag-worship sa ating Panginoon. Amen po ba? Kanina po ba ay nakapag-worship tayo? Kaya po napakahalaga na hindi po tayo malate, no, para sabay-sabay po tayo makapag-worship sa ating Panginoon. Amen. Ang tanong, paano natin matitiyak na ang ating pagsamba ay nakalulugod sa Diyos? Paano nga ba? Paano ba natin matitiyak na nakalulugod ang ating pagsamba sa ating Diyos? Amen. Dahil sa pag-aaralan natin ngayon, ay may pagsambang hindi nalulugod ang Panginoon. So binasa po natin, mga kapatid, meron doon na ang Diyos ay
hindi nalugod sa handog, no, ng isang tao. Ngayon, umaga ay pag-aaralan natin kung ano ang pagsamba. Kayo po ba? Alam niyo po ba ang meaning, ang totoong meaning, ang biblical meaning ng worship? Alam niyo po ba ang worship? Ano ang tamang pagsamba? Paano po ba ang tamang pag-worship? Taas kamay, pag-awit, yun po ba? Bakit ba tayo dapat sumamba o mag-worship sa ating Diyos? Amen po ba? Excited na po ba ang lahat na alamin ito? Pwede bang palakpakan ulit natin ang Diyos na buhay? Amen. So number 2 po natin na intro, ang salitang pagsamba o worship ay unang lumitaw sa Genesis chapter 22, verse 5, kung saan si Abraham at ang kanyang anak na si Isaac ay nag-worship sa bundok. No, yung salitang worship po sa Bible, mga kapatid, first appearance po niyan, mga kapatid, ay sa Genesis chapter 22. Yung salita, yung word na worship. Sa Genesis chapter 22. Ngunit, ang unang beses na ang tao ay naitala sa Biblia na nagsamba ay sa Genesis 4, sa binasa natin. First time po, mga kapatid, na nag-worship ang tao. After the fall, ang tao po ay nag-worship sa Panginoon. Pero ito po yung yung first time na naitala sa Biblia. Kasi malamang po, si Eva at Adan ay nag-worship sa Panginoon after the fall. Pero dito, ito po yung first time sa Biblia na ipinakita na ang tao ay nagsamba. Amen. Kung saan sumamba ang tao sa pamamagitan ng paghandog. Ngayon, ang tanong, alam niyo po ba kung paano yung way ng tao na sila ay nag-worship sa Panginoon? Alam niyo po ba? Kauna-unahan, alam niyo po kung ano? Nag-offer. First time po, ang tao sumamba sa Panginoon sa pamamagitan ng pag-offer. Amen. Ang salitang worship sa Hebreo ay shakha, o pagyuko, o pagtirapa. Sa ibang meaning po ay pag-serve. Amen po ba? Sa ating panahon, maraming Kristiyano o mga hindi Kristiyano na mali ang pag-uunawa sa salitang ito. Tanong, nauunawaan ba talaga natin? Alam po ba talaga natin ang salitang worship? Amen po ba? Marami ang tingin sa worship ay pagtugtog, pag-awit, no? Ano pa? Pagsayaw, ngunit hindi ito yung talagang meaning ng worship. Ang pag-awit at pagtugtog ay isa sa maraming paraan lamang kung paano sumamba sa Diyos. Alam niyo po ba, yung makikinig nyo ngayon ng salita ng Diyos is a form of worship? Yung pag-attend nyo po dito at makikipag-fellowship sa inyong mga kapatid sa Panginoon is a form of worship. Amen po ba? Kaya napakahalaga na may maunawaan natin na hindi lamang po sa pagtugtog at pagsayaw mapapakita ang worship. Malinaw po ba yun? Amen. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. So yun po mga kapatid. So ang unang puntos po natin, dako agad tayo sa unang puntos, nais ng Diyos na sambahin mo siya na may tapat na puso o may tamang puso. No? Sa verse 1, balikan natin yung verse 1, sabi po dito sa verse 1, sinipingan ni Adan ang kanyang asawa at ito'y nagdalang tao. Amen po ba? Si Eva at Adan, no, alam po natin yung kwento, nagkasala sila sa Panginoon. No, kinain po nila yung pinagbabawal na bunga ng Panginoon at dahil doon, pumasok ang kasalanan. Amen. Pumasok ang kasalanan, kaya ang tao kailangan maghirap. Ang babae, mahihirapan sa pagbubuntis. Amen po ba? At pagtapos noon, mga kapatid, nang isilang ang kanyang panganay na anak na lalaki, ay sinabi ni Eva, nagkaroon ako ng anak na lalaki sa tulong ni Yahweh, kaya Cain ang ipinangalan niya rito. Amen po ba?
Ito po, mga kapatid, yung first time na nagkaroon ng baby. No, kasi po si Eva at Adan, galing po sila sa Panginoon. Di ba? Amen po ba? Ito po yung first time na galing sa laman naman. No, galing sa tao, nagkaroon ng tao. Marami pong first time dito. Ito rin po yung first time na nagkaroon ng panganay na anak. Ano ba? Nagkaroon ng unang pamilya. Ito po yung first time na nagkaroon ng isang pamilya. At dito rin po sa kwento na ito, mamaya makikita natin, dito rin po makikita yung unang beses na pumatay ang tao. Isipin nyo yun, no? Grabe yung joy. Kasi mga kapatid, kung babalikan natin sa Genesis chapter 3, saglit lamang po, babalikan natin sa Genesis chapter 3, ang Diyos po natin, habang ang mga tao ay nagkasala, nangako ang Diyos. Sa Genesis 3, verse 15, sabi po, kayo ng babae ay aking pag-aawayin. Ito po, kausap dito ng Panginoon, is the serpent. No? Kayo ng babae, aking pag-aawayin. Binhi mo't binhi niya'y lagi kong paglalabanin. Ang binhi niya, ang dudurog sa iyong ulo. Sino dudurogin yung ulo? Yung serpent, si Satan. Sinong dudurog? Yung binhi na galing sa babae. Imagine ninyo, si Eva, nagdadalang tao. For 9 months, excited. No, sino po dito excited nung sila ay magkakaroon ng first baby? Kami po ni Jen, sobrang excited po kami noon. At ganun din po si Eva at Adan. Dahil bukod sa magkakaroon sila ng baby, ito yung pangako. No? Sa isip nila, ay, ito yung sinabi ng Panginoon. Ito yung pangako ng Panginoon na dadating yung panahon, galing sa binhi ko, dudurugin ang ahas, si Satan. No? Ito po yung eksena natin. Sobrang saya po ni Eva at Adan dahil nanganak na si Eva at ito po ay si Cain. Amen? And verse 2, sabi po dito, sinundan si Cain ng isa pang anak na lalaki at Abel naman ang ipinangalan dito. Naging pastol ito at si Cain naman ay naging magsasaka. Amen. Si Cain po, mga anak, ay mga kapatid, ay isang siya po ay magsasaka. At si Abel ay pastol. Amen po ba? Amen. Dumating ang panahon na si Cain ay naghandog kay Yahweh ng ani niya sa bukid. Muli, balikan natin yung unang puntos natin. Nais ng Diyos na sambahin mo siya ng may tapat na puso. Letter A, sabi po dito, ang kwentong mga handog ni Cain at Abel ay kasunod ng kwento ni Adan at Eva sa hardin ng Eden. Ang kanilang pagkakasala sa Diyos ay nagkaroon ng agad na epekto sa unang pamilya. Anong nangyari? Alam natin yung kwento. Si Cain at Abel, pinatay ng panganay na si Cain ang kanyang bunsong kapatid na si Abel. Si Abel ay isang pastol na naghandog ng pinakamahusay na tupa. Si Cain naman ay magsasaka, ay naghandog ng ani. Balikan po natin yung verse 4. Sabi po dito, kinuha ni Abel ang isa sa mga panganay ng kanyang kawan. Pinatay niya ito at inihandog ang pinakamainam na bahagi para kay Yahweh. Anong ginawa ni Abel, mga kapatid? Ang ginawa ni Abel, pinili niya yung pinakamaganda, pinakapanganay dun sa kanyang mga alaga, mga pinapastolan niya. At bukod doon, ang ginawa pa ni Abel, imbis na ibigay lang yung mga taba-taba o kung ang ginawa niya, binigay niya pa yung pinakamainam na parte ng kanyang handog. Ngunit, si Cain na panganay, mga kapatid, ang ginawa niya, siya po ay magsasaka. Ang ginawa niya, pumulot lang siya ng kanyang ani. Hindi siya pumili o hindi siya nag-abala para ibigay sa Diyos yung pinaka-best na worship. Ang tanong ngayong umaga, kayo po ba, binigay nyo kanina sa pag-awit nyo yung best worship nyo?
Kung hindi, mamaya aawitan ulit natin ang Panginoon. Balik po natin sa letter A. Sabi po dito, ang pagkakaiba ng handog ni Abel ay may dugo. Samantalang kay Cain ay wala. No, 'di ba yung kay Cain ay mga prutas, malamang o gulay, pero kay Abel is may dugo. Malamang tupa to o basta kanyang hayop na pinapastol. Ngunit hindi nagbigay ng indikasyon ng Biblia kung ito ang dahilan ng pagtanggap kay Abel at pagtanggi kay Cain. Kasi po, ang tinanggap lamang ng Diyos na handog o offering o worship ay yung kay Abel. Yung kay Cain, hindi niya po tinanggap. Pero ito po, hindi po indikasyon na dahil may dugo o wala. Pero malinaw po sa Biblia, kung babalikan natin sa Leviticus, nagbigay kasi ang Panginoon ng mga ng way paano ba ang tamang paghandog, di ba? At marami at kadalasan ang ino-offer ng mga Hudyo is hayop. Amen po ba? Sabi mo hayop. Hayop. Huwag mong tignan yung katabi. Amen po ba? Sige, palakpakan nga natin ng Diyos. No, sa mga time po kasi na yun, hayop ang ginagawa ng mga Hudyo, ng mga Jew na offering. At ang Diyos po ang nagtakda nito. Amen? Maging nung time na nagkasala si Eva at Adan, pumatay ang Diyos ng hayop para sa kasalanan ni Eva at Adan. Amen po ba? Next slide, sabi po dito, letter B, ang tiyak lamang ay nalugod ang Diyos sa handog ni Abel. Bakit? Dahil sa kanyang tamang puso. Ang Diyos po natin, mga kapatid, kung minamahal, hindi po siya nakatingin dun sa laki, sa garbo ng iyong paghahandog. No? Maaari kang magbigay, pero mali naman ang iyong puso. No? Bigay ka ng TV, bigay ka ng malaking electric fan, no? Pero mali naman ang iyong puso. Gusto mo lang makita ka ng mga tao, maitanyag ka ng mga, ay, ito si Lindon. Very good to, mapagbigay ito. Pero hindi mo nais talaga na mag-glorify si Lord sa ginawa mo. Amen po ba? Amen. Ang tiyak lamang ay nalugod ang Diyos sa handog ni Abel dahil sa kanyang tamang puso. Ang tanong, tayo po ba ngayong umaga ay may tamang puso sa pag-worship? Kasi ang tema po natin for this last Sunday ng 2024 is worship. Tama po ba ang ating puso? Tanungin mo yung katabi mo, tama ba ang iyong puso? Nung binigyan mo ako nung regalo, tama ba puso mo? Baka baka may sama ka ng loob. No, amen. Sabi po sa 1 Samuel 16:7, panlabas na nyo ang tinitignan ng tao, ngunit sa puso tumitingin ang Diyos. Malinaw po sa Biblia na ang Diyos natin, hindi siya tumitingin dun sa quantity, pero sa quality. Amen po ba? Si Abel ay may tamang motibasyon. Tama yung motive niya, kaya siya naghandog sa Panginoon. Tamang proseso. Sinunod niya yung mga proseso na eto dapat pinakamaganda yung ibibigay mo. At tamang relasyon sa Diyos. Ito yung isa sa pinakamaganda. May tama siyang relasyon sa Diyos. Sabi po sa Hebrew 11:4, sa pamamagitan ng pananampalataya, naghandog si Abel ng mas mabuting sakripisyo sa Diyos kaysa kay Cain. May pananampalataya si Abel sa Diyos, kaya siya nagbigay. Marami sa atin, yung iba, mga kapatid, pwede silang magbigay, pero wala sila talagang totoong pananampalataya sa Panginoon. Kaya hirap silang mag-offer, hirap silang sumamba sa Panginoon, hindi sila makadalaw ng mga service dahil maliit yung kanilang pananampalataya sa Panginoon. Pero ang nais ng Panginoon na magkaroon tayo ng pananampalataya sa Kanya habang tayo ay nag-worship. Amen po ba?
Mula pa simula, ang mga tao ay dapat lumapit sa Diyos ng may pananampalataya. Hebrew 11:6, hindi posible na maging kaaya-aya sa Diyos nang walang pananampalataya. Kahit nag-offer ka dyan, pero wala ka ng faith sa ating Panginoon, no, hindi katanggap. Hindi kalugod-lugod sa Diyos ang ginagawa mo. Pwede kang mag-map dyan, pwede kang magwalis, pwede kang mag-decorate dyan, pero wala kang pananampalataya. Ginagawa mo lamang yan para makita ka ng pastor mo, para makita ka ng leader mo. Mga kapatid, ngayon pa lamang sinasabi ko sa inyo, hindi po yun natanggap-tanggap sa ating Panginoon. Hindi po nalulugod ang Panginoon. Kaya po, magandang paalaala sa atin ngayong umagang ito na tignan natin, tama ba ang puso natin? May pananampalataya ba tayo sa ating Diyos habang tayo ay sumasamba sa Kanya? Amen po ba? Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Gising ba po ba? Yung malakas na palakpak. Letter C, ang tanong sa atin ngayong umaga, bakit ka nandito sa simbahan ng Diyos? Bakit ka nag-aksaya ng shampoo mo? No? Gumising ng maaga sa ating Diyos, nagpabango ka, Dior, ano ba? No, Lacoste. Bakit ka, bakit ka gumayak ng ganon? Ano yung motivasyon mo? Bakit ka nandito ngayong umaga? Ikaw ba ay nandito upang sumamba sa ating Diyos? O nandito ka lang kasi nandito yung crush mo? Kaya wala yung mga yun eh. O nandito ka lang para makita ng mga leader mo, ng pastor mo na present ka? O dahil ritual na lang? Ano ba ang motivasyon mo? Bakit nandito ko ngayon? Yun ang magandang tanong natin ngayong umaga na sagutin ng bawat isa. Ano ang dahilan kung bakit nandito ka? Amen po ba? Ito ay isang magandang paalaala ng Diyos sa atin ngayong umaga na tulad ni Abel, naway maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos ang ating pagsamba sa Kanya. Amen! Pwede bang palakpakan ulit natin ang Diyos na buhay? So yun po ang unang puntos natin. Nais ng Diyos na sambahin mo siya ng may tamang puso, may tapat na puso, may malinis na puso. Tanong, meron po ba tayo nito? Tama po ba yung pagsamba natin? Tama ba yung motivasyon natin kung bakit tayo nag-worship sa Panginoon? Ang prayer ko po ngayong umaga ay maging tapat, maging tama, malinis ang bawat isa, ang bawat puso ng bawat isa na nandito ngayon para malugod ang Diyos sa atin. No, alam niyo po, kasi itong year-end natin, ang gagawin din natin next year, mag-worship pa rin tayo sa Panginoon. No? Amen po ba? Sino po dito yung handang mag-worship ulit sa 2025 sa Diyos? Pwede ba po malakpak ng malakas? Amen. Narinig po kayo ng Diyos. Amen. So yun po, nais ng Diyos na sambahin nyo siya ng may tapat na puso. So ngayon, next po, ating second puntos ngayong umaga. Pangalawang gustong sabihin ng Diyos sa atin ngayong umaga ay hindi nalulugod ang Diyos sa handog na masama. Sabihin po natin, hindi nalulugod ang Diyos sa handog na masama. Kaya dapat tignan natin, tama pa ba yung ginagawa ko? Amen po ba? Sa verse 5, basahin muna natin yung verse 5. Sabi po dito, ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang handog nito. Dahil dito, hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. No? Dahil mali po yung handog niya, hindi po tinanggap ng Lord ang kanyang offering. No? At dahil dito, nagalit si Cain. Sabi rin po dito, hindi mailarawan ang mukha ni Cain. No, nakakita na po ba kayo ng mukha ng tao na hindi may drawing? No, di ba pag may problema, inis na inis? No? Pag galit na galit, hindi maipinta yung mukha mo, kapatid ah. Di ba may ganun po? Ganun po yung itsura ni Cain that time. Noong mga panahon na yun, hindi mailarawan. Kitang-kita po sa pagmumukha niya na galit po siya. No? Kasi hindi
inaccept ng Lord, ni-reject ng Lord yung kanyang handog. Bakit? Kasi hindi tama ang kanyang puso. Letter A po natin, sabi po dito, ang handog ni Cain ay tinanggihan dahil sa kanyang maruming puso at walang pananampalataya. No, ito po yung pinagkaiba niya sa kapatid niyang bunso, kay Abel. No? Alam niyo mga kapatid, kung tatanungin niyo, paano ba naman malalaman ni Cain at Abel yung tamang proseso ng pag-offer? Alam niyo ang isang ebidensya, no? Si Eva at Adan, malamang ay dinisay po lang kanyang mga anak. Paano ko nalaman? Ano yung pruweba? Kasi nag-o-offer si Cain at Abel. Kaya po ako, natutuwa ako pag nakikita ko si Daniel at si MJ, no, tinuturuan nila Ate Ra na mag-offer sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, mga magulang, habang bata pa ang inyong anak, no, turuan niyo po sila na mag-worship sa Panginoon through giving. Alam niyo mga kapatid, yung pagbibigay, no? Ano yan eh? Di ba biblically, pag ikaw nagbigay, may babalik. Amen po ba? No, pero hindi yun yung motivasyon. Nagbibigay ka kasi mahal mo ang Diyos. No, at marami po akong kilala, mga kapatid, dumaan sila sa paghihirap. Dati ang buhay nila ganito lang. No? Dati nakatayo lang sila sa isang sari-sari store, pero ngayon sila ay manager na. May kilala akong ganun dahil naging tapat siya sa Panginoon. Amen po ba? Kapatid natin yun dito. Amen po ba? No? Maging tapat tayo sa pagbibigay sa ating Panginoon, mga kapatid. Habang bata pa, turuan natin yung ating mga anak. Amen po ba? Sige, palakpakan natin ang Diyos na buhay. Nakatulad ng isang individual na naghandog. No, ito po, ang handog ni Cain ay hindi tinanggihan dahil marumi ang puso at walang pananampalataya, nakatulad ng isang individual na naghandog ng malaking halaga ng pera sa isang simbahan na may sama ng loob. No, yun po yung isang halimbawa. O tumulong siya sa kapwa, pero hindi tama ang kanyang puso. No? Ito po yung itsura ni Cain. Kaya dapat nating tignan kung tama ang ating motibasyon sa pagsamba, dahil maaaring sumamba, pwede tayong sumamba. Pwede tayong umawit sa ating Panginoon. Pwede tayong mag-offer sa Kanya. Pwede tayong tumulong sa mga mahihirap. Pwede tayong tumulong sa ating mga kapatid na nahihirapan, dumamay sa kanila. Pero mali ang puso mo. Amen po ba? Amen po ba? No, pwede kang umawit sa Panginoon pero may mali kang ginagawa. Pwede kang sumayaw sa Panginoon pero may lihim kang ginagawa. Amen po ba? Kaya napakagandang paalaala sa atin ng Panginoon ito. Tingnan natin, tama ba ang motibasyon natin? Tama ba ang puso natin? Kasi hindi nalulugod ang Diyos sa mga taong masama. Kahit mag-worship ka dyan, no? Kahit umawit ka dyan, hindi tatanggapin ng Lord ang iyong pagsamba. Kaya sabi nga po sa Revelation, dadating ang araw, mga kapatid, ang mga anak ng Diyos magsasabi, Lord, Lord! So, tatawag sila sa Panginoon, di ba, Lord, nagpalayas pa nga ako ng demonyo gamit ang ngalan mo, pero sasabihin sa kanila ng Panginoon, hindi kita kilala, lumayo ka sa akin. Huwag nating hayaan na dumating tayo sa puntong ganun, mga kapatid. Malinaw sa Biblia na hindi lahat ng sumasamba sa Kanya, umaawit sa Kanya, ay may tamang puso at makakapunta sa kaharian ng Diyos. Amen po ba? Kaya napakagandang paalaala ito sa atin ngayong umaga na tingnan natin, tama pa po ba ang ating puso? Amen po ba? Sige, palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. Pwede bang tapikin mo yung katabi mo? Oy, gising! Gising! Letter B, ang ginawa ni Cain ay basta na lamang siyang pumitas sa kanyang pananim at inihandog sa Panginoon. May tamang proseso. No, pwede siyang magbigay pa ng mas higit pa sa Panginoon, pero mas pinili niya na, eto na lang. No?
Sa atin ngayon, maraming tao na gano'n na lang. Ay, atin na lang ako ng church. Wala naman akong ginagawa sa bahay. Maling motibasyon. Di ba? Dito pa lang ay makikita na natin ang pagkakaiba ng puso ni Abel kay Cain. Sabi sa Kawikaan 15:8, kasuklang-suklang kay Yahweh ang handog ng masama. Ngunit sa panalangin ng matuwid, siya ay natutuwa. Amen? Kaya mga kapatid, no, tingnan natin, tama pa ba yung motivation ko? Bakit ako nag-worship kay Lord? Bakit ako umaattend? Bakit ako nag-ministry? Bakit ako nagde-disciple? Tama pa ba? Baka gusto ko na palitan yung mga pastor ko. Baka gusto ko na palitan yung mga leaders ko. Bakit ako tumutugtog? No, para pogi ako, para maganda. Tingnan natin kung tama pa ang ating puso. Amen po ba? Dahil hindi natutuwa, kasuklang-suklang kay Yahweh ang handog ng masama. Nung hindi tinanggap ng Diyos ang handog ni Cain, ay nagalit siya sa verse 5. No? Imbis, ito mga kapatid, binigyan ng Lord ng chance si Cain. No? Pwedeng gawin ni Cain dito, ay Lord, sorry. Next time, paghihigihan ko pa yung offering ko sa'yo. Pero imbis na siya ay magpakumbaba at humingi ng tawad, ay nagalit pa siya. Marami sa atin ay ganito. Amen po ba? Hindi, sa ibang church pa lang. Ibang church, mababait yung mga taga-babae. Amen po ba? Palapakan natin ang Lord. Baka awayin niyo ako nga. Pero sa totoo mga kapatid, may mga ganito tao. But dadating pa ang panahon, Lord, kung hindi mo naging parang favorite to si Abel, baka hindi ko to napatay. Pwedeng ganun Di ba? Pwedeng, Lord, kung hindi mo ako pinaghirap, kung binigyan mo ako ng magandang trabaho, baka hindi ako gumawa ng masama Di ba? Pwede dumating sa time na ang mga anak ng Diyos, ang mga Kristiyano, ay sisihin pa ang Diyos sa kanilang mga kasalanan. Sila yung nagkasala, pero sinisi pa nila ang Diyos. Amen po ba? Lord, hindi ka nagpakita sa akin Hindi mo ko binigyan ng sign, Lord. Hindi ka nagbabasa ng Biblia, kapatid. Di ba? Imbis na siya ay magpakumbaba at humingi ng tawad, ay nagalit pa siya kay Lord. Sabi niya, di ba, sa dulo, sabi niya, ako ba ay tagapagbantay ng aking kapatid? Nagmalaki pa siya sa ating Diyos na imbis na siya ay magpakumbaba. Kung tama sana ang kanyang puso, ay gagawin niya ang ginawa ni Abel. Amen po ba? Sige, palampakan natin ang Lord. Letter C, sabi po dito sa letter C, nakita ninyo po ba ang inyong sarili sa katayuan ni Cain? Nakikita po ba natin yung sarili natin minsan kay Cain? Na tulad ni Cain, ang nais mo minsan ay ang gusto mo ang masunod at hindi ang kalooban ng Diyos. Naalala ko yung sinabi ng ating pastor, kung hindi yung will ng Lord yung nasunod sa buhay niya, malamang wala siya dito. Hindi siya nagkaroon ng magandang asawa. No? Hindi okay yung buhay niya. Maging ako, kung hindi yung will ng Lord ang nasunod sa buhay ko, baka nakakulong ako. O mas worse pa nangyari sa akin. Pero dahil ang will ng Lord ang nangyari sa buhay ng Kristiyano nandito ngayon, no? Mas okay tayo, di ba? Tama po ba? Palakpakan natin ng Lord. Kaya tignan natin, na tulad ni Cain, ang nais mo ba? At hindi ang kalooban ng Diyos, pinipilit natin yung paraan kung paano tayo maghahandog sa Diyos at hindi sa paraan niya. Minsan ba ay ganun tayo? Mga kapatid, kung minsan ay ganun tayo, lapit lang tayo sa Panginoon, magpakumbaba at humingi ng kapatawaran. Ang Diyos natin, mga kapatid, Lord of, maraming more chances nga ang binibigay sa atin ng Panginoon, pero wag nating abusuin, mga kapatid, dahil hindi natin alam ang ating buhay. Pwede nating sabihin, ay, next time na ako, magsusorry kay Lord, next time ko na,
i-offer yung buhay mo sa Kanya, eh hindi mo alam, kinabukasan pala, tsugi ka na. Diba? Kaya ngayon pa lamang mga kapatid, ipinamamanhig ko sa inyo na ngayon pa lang i-offer na natin ang ating mga buhay sa ating Panginoon. Amen po ba? Palakpakan natin ang Lord. So yun po ang ating pangalawang puntos. Hindi nalulugod ang Diyos sa handog ng masama. Ano yung una? Ano yung una natin puntos? Nais ng Diyos na sambahin mo siya na may tamang puso, may tapat na puso. Pangalawa, ay hindi nalulugod ang Diyos sa handog ng masama. Amen po ba? Amen. Sa pangatlo nating puntos, ngayong umaga, ang naisabihin sa atin ng Panginoon, nalulugod ang Diyos kapag ang iyong pagsamba ay bunga ng iyong pagiging ligtas. Sino dito ang ligtas na? Pumalakpak sa Diyos ng malakas. Lagay natin sa verse 6 and 7. Sabi po dito, verse 6, kaya't sinabi ni Yahweh, anong ikinagagalit mo, Cain? Bakit ganyan ang mukha mo? No, bakit nakasimangot yung pagmumukha mo, Cain? No, verse 7 ang sabi dito, kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Diba? Tama naman. Kung maganda yung ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman ang kasalanan, kung masama naman ang ginawa mo, ano dapat ang gagawin mo? Malungkot ka. Kasi dapat, mali yung ginawa ko, Lord. No? Dahil ang kasalanan tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lapain ka. Sabihin mo sa katabi mo, lapain ka. Nais nitong pagharian ka. Kaya't kailangan mapaglabanan mo ito. Amen po ba? Napaglalabanan pa ba? Amen po ba? Sige, gising pa ba? Pwede tapigin nyo ulit yung katabi nyo? Okay, makinig kayo dun sa pogi. Sabihin nyo. Sa letter A natin, alam niyo mga kapatid, bago tayo dumako sa letter A, ang pagsamba o worship, mga kapatid, alam niyo po ba yung hindi kayang ibigay ng Diyos sa atin? Ang Diyos natin, pwede niyang ibigay ang lahat sa atin. I-provide ang lahat. Hangin, pagkain, pera. Pero merong isa na hindi pwedeng ibigay ng Diyos sa tao. Alam niyo po ba kung ano ito? Worship. Ang salitang worship ay para lamang sa Diyos. Amen po ba? Ang worship ay para lamang sa Diyos. Hindi kayang ibigay ng Diyos ang worship sa tao. Hindi pwedeng ang Diyos ang mag-worship sa tao. Kaya nga, di ba, si Satan, si Lucifer, ito yung gusto niyang mangyari. I-worship natin siya. Maging para siyang Diyos. Ito yung nais niya. Kaya mga kapatid, no, kung ano yung mga bagay na wino-worship nyo ngayon, ina-idolize nyo ngayon, cellphone, kung ano pang mga bagay na nakakapag-abala sa inyo, nakakanakaw ng atensyon nyo para mas mapalapit kayo sa Diyos, mga kapatid. No? Alisin nyo na yan. Amen po ba? Sa letter A natin, sa verse 6 and 7, makikita natin ang grasya ng Diyos sa pamamagitan ng pagtuwid niya kay Cain. Pwede sana patayin niya na kagad no? Sa pagsuway at hindi pagsunod sa tamang paghandog, pwedeng parusahan o patayin na siya ng Diyos. Pero hindi ito ginawa ng Diyos. Pwede sana yun. Lord, di ba, naghandog siya. Cain, bakit ganyan yung handog mo? Pwede sana patayin na siya Di ba, mga kapatid? Mas worse pa ang ginawa niya nga After nito, pinatay niya pa yung kanyang kapatid. Pero anong ginawa ng Diyos? Pinakitaan siya ng grasya. Ang ginawa ng Diyos ay buong pagmamahal ay tinuwid pa niya si Cain. No? Makikita natin yun sa verse 5 kanina. Tinuwid pa si Cain. Pagtapos ng pagtutuwid, ay may babala din ang Diyos sa verse 7. No, ano yung babala? Na parang isang mabangis na hayop ang kasalanan. Ngayon, ito rin po yung babala sa atin ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, babala. Ang kasalanan, mga kapatid, ay parang
Ang tawag nito, parang mabangis na hayop. Laging nakaabang. Para ikaw ay lapain at pagharian. Diba? Amen po ba? Palakpakan natin ng Lord. At yun ang dahilan kung bakit pinatay ni Cain ang kanyang kapatid. Nagpadala siya sa kasalanan at pinagharian siya ng kasalanan. Alam niyo mga kapatid, yung ginawa ni Cain, hindi ito yung biglaan eh. Naniniwala kayo doon? Hindi ito yung yung biglang nagdilim yung paningin niya tapos napatay niya si Abel. Hindi po. Pinlano niya. Pinlano niya na pag nagkaroon siya ng pagkakataon, papatayin niya si Abel. At itong kasalanan ganito eh. No? Paunti-unti, hindi mo pinaplano na may gagawin kang masama. No? Pero paunti-unti yung isip mo, dinadaya ni Tani, okay, ganyan, binubulungan ka. Unti-unti, pinag-aharian ka ng maling pag-iisip, ng mga maling pag-iisip na binabato sa atin ni Tani. Kaya dapat lagi tayong handa. Amen po ba? Amen. Sige, palakpakan natin ng Diyos. So, kung natin, hindi po ito yung homicide lang na nagdilim yung paningin. Murder po talaga itong ginawa. Kasuklang-suklang po ang ginawa ni Cain. Next slide, sabi po dito, letter B, natukso ang tao kapag siya ay sabi po sa Santiago, chapter 1, verse 14 to 15, natutokso ang tao kapag siya ay naaakit at nagpapatangay sa kanyang sariling pagnanasa. At ang pagnanasa, kapag naitanim sa puso, ay nagbubunga ng kasalanan. At ang kasalanan, sa hustong gulang, ay nagbubunga ng kamatayan. Amen po ba? Unti, ang ganda niya. Diba pwedeng ito, sample natin, ang ganda niya. Unti-unti, iba na yung tingin mo kay sister. No? Ay, hinayaan mo eh. Hinayaan mong maging ganun yung isip, tapos kaya na, nagkaroon ka na ng planong masama at sinakatuparan mo. At ang dulo nun ay kamatayan, spiritual. Amen po ba? So, ganun po ang kasalanan. Kaya wag po natin i-entertain. Ay, minsan lang naman ako mag-iinom. Ay, minsan lang naman ako magsisinungaling. No? Hindi po natin namamalayan na unti-unti, nagiging parang okay na lang sa atin yung kasalanan na maliit. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Tinamaan po ba? Pwedeng palakpakan natin ang Lord. Kapag hinayaan natin manatili ang tukso at maling pag-iisip sa ating puso't isipan, hindi magtatagal, mabubuo ito at magiging kasalanan. Kaya hindi katanggap-tanggap sa Diyos ang kanyang naging handog. Ganon din po sa atin, mga kapatid. Amen po ba? Kaya wag nating hayaan na unti-unti tayong dinadayan kami. Dahil dadating ang time na pag hinayaan mo, paghaharian ka niyan, lalapain ka ng kasalanan. At mahihirapan ka ng makaalis. Pwede sanang patayin na lang ng Diyos si Cain. Pero hindi. Ang tanong, bakit? Bakit kaya? Di ba, narinig nyo na yung eye for an eye, tooth for a tooth. Di ba? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Dapat patayin to kasi pumatay din siya eh. Pero bakit ganun ang ginawa ng Panginoon? Bakit? Di ba, sa dulo, ang ginawa ng Diyos kay Cain, hindi siya pinatay. Ang ginawa pa, ano ginawa sa kanya? Hinayaan siyang palaboy-laboy sa mundo. Nilagyan siya ng tatak ng Diyos na bawal siyang patayin. Pinotreksyonan pa si Cain. Bawal niyo itong patayin kasi maaari na pag nagkaanak ulit si Eva at Adan, patayin ko to kasi ito yung umatay sa kapatid ko eh. Pero pinoteksyonan pa rin siya ng Panginoon. Binuhay pa rin siya ng Panginoon. Bakit kaya? Grabe naman, Lord, ang sama na nito eh. Bakit kaya? Dahil ninais ng Diyos na pakitaan ng grasya
si Cain. Tulad natin. Amen po ba? Dapat din tayong itapon sa impyerno. Bawat isa sa ating makasalanan. Yung dating buhay natin, dati tayong pasambulero, di ba? Dati tayong may maling ginagawa. Dapat sana itapon na tayo sa impyerno. Pero anong ginawa ng Panginoon? Niligtas niya tayo, kaya nandito tayo ngayon. At tulad ni Cain, no, ninais ng Diyos na pakitaan ng grasya si Cain. Amen po ba? Palakpakan natin ang Lord. Pero pinakitaan tayo ng grasya at tayo iniligtas. Saan? Sa paano pamamaraan? Sa pamamagitan ng kanyang buktong na anak na si Jesus. Grabe yung naging kabayaran ng kasalanan natin. Buhay ng ating Panginoong Diyos. No? Hindi lang basta dugo ng hayop yung binigay. Ang ginawa ngayon, alam nyo kung ano? Binigay ng Diyos ang kanyang buktong na anak. Pag sinabing buktong, walang kapares, walang katulad, nag-iisa, malinis, naging tao pero naging malinis sa paningin ng Diyos. Namatay para sa kasalanan mo. Amen po ba? Amen po ba? Yun po ang ginawa ng Diyos. Pinakitaan tayo ng grasya na katulad ng kay Cain. Ang tanong ngayong ating pagtatapos, next slide. Ang tanong sa atin ngayon, malapit na matapos ang taong 2024, ano ang magiging response mo sa katotohanan na nalaman mo? Sa kabutihan ng Diyos, sa ginawa niyang pag-iingat sa iyo, sa pagpuprovide ng mga pangangailangan mo, namatay siya para sa iyo. Ano yung magiging response mo na ngayon? Na ang Diyos ay napakabuti, na dapat ikaw ay maparusahan at itapon sa impyerno, pero pag pinakitaan ka ng grasya, habag at pagmamahal. Anong magiging response mo? Ano ang dapat mong maging response sa buong taon na pag-iingat at pag-provide niya sa iyo ng Panginoon? Ano yung magiging response mo? Next slide. Worship. Yun po yung gagawin natin. Amen po ba? Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Pwede po tayong tumayo, mga kapatid. Balikan lang ulit natin yung ating mga puntos. 3 puntos. Una, mga kapatid, ay nais ng Diyos na sambahin mo siya ng may tapat na puso. Pangalawa, hindi nalulugod ang Diyos sa handog ng masama. At pangatlo, mga kapatid, nalulugod ang Diyos kapag ang iyong pagsamba ay bunga ng iyong pagiging ligtas. Dahil ikaw ay ligtas, ang response mo dapat sa ating Panginoon ay pananampalataya sa Kanya at pagsamba sa Kanya. Amen po ba? Ngayon, sino dito ang handa na magpuri sa ating Panginoon? Ngayong umagang ito, mga kapatid, ngayong tanghaling ito, binibigyan tayo ng opportunity, ng chance ng Panginoon upang tayo ay magpasalamat sa Kanya sa lahat ng kabutihan na ginawa niya. Binibigyan tayo ng chance ngayon. Awitan natin siya, mag-worship tayo sa Kanya, itaas natin ang ating mga kamay, i-offer natin ang ating buhay sa Kanya. Sabi sa Juan, sa aklat ng Juan, no, paano ka mag-o-offer sa ating Diyos na buhay? Sabi niya, offer your lives as a living, holy sacrifice. Hindi acceptable, diba? Hindi yung pagbibigay mo lang ng pera o kung ano pang serbisyo, pero ang buong buhay mo, mga kapatid, ang i-offer mo sa ating Panginoon. Amen po ba? Kung kanina mga hayop, pagkain ang inandog, di kain na tabel, ngayon ang gagawin natin, i-offer natin ang ating buhay sa ating Panginoon. Amen po ba? Hallelujah! I-awitan natin ang ating Panginoon. Humigit tayo, dalhin natin ang ating presensya ng Panginoon. Hallelujah!
siya, kapatid. Hallelujah! My attention is set on you. My devotion, Jesus, my portion. My affection is set on you. I was made to worship. I was made for you. Hallelujah! Ikaw ay ginawa ng Diyos para i-worship siya. Hallelujah! I was made to worship. I was made to bless your name. Sige, kapatid, taas mo ang kamay. I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord at all times. Yes, Lord, hallelujah. Sa huling linggo ng taong 2024, awitan mo ang Panginoon. Magpuli ka sa Kanya. Hallelujah. Mga kapatid, nanaya ako bawat isa. Pwede bang itaas natin ang ating mga kamay? No? Arihin natin yung itong song na ito sa ating Diyos. I-offer natin ang ating buhay sa ating Diyos habang umaawit ang ating praise team. Pwede bang kausapin mo ang Lord? Sabihin mo, Lord, sa'yo na ang buhay ko. Sa'yo na ako simula ngayon, Panginoon. Pwedeng sundan nyo ang aking panalangin. Arihin nyo ito bilang inyong panalangin. Father God, I thank you, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa pagliligtas mo sa akin. Ako ay makasalanan.
Inaamin ko ito sa iyong harapan. Lord, patawarin mo po ako. Maraming salamat po, Lord God, sa salita mo na aking narinig ngayon. Naniniwala po ako, Panginoon, na ikaw po ay namatay at muling nabuhay para sa aking mga kasalanan. Lord, ngayong umagang ito, isulat niyo na po ang aking pangalan sa aklat ng buhay at gawa, Panginoon. Lord, ariin niyo po ako. Pakarihan niyo po ang aking buhay. Sa inyo na po ang aking buhay, Panginoon. Hallelujah, Lord God. Lord, dalangin ko, Panginoon, na patuloy niyo pa po akong samahan sa aking journey to know you more. Panginoon, pagharihan mo ang aking buhay. Hariin mo ang aking buhay. Sa iyo na ako, simula ngayon. Ikaw na ang Diyos ko. Ikaw na ang maghahari sa aking buhay. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Hallelujah. Ako na lamang po, Panginoon. Maraming salamat po sa umagang ito. Maraming salamat po sa salita mo na aming napakinggan. Lord, maraming salamat. Ikaw ang Diyos na dakila, tagapagligtas ng bawat isa. Maraming salamat po sa buong taon na kasama niyo sa amin. Pag-bless niyo sa amin. Lord, dalangin po namin sa next year. Panginoon, patuloy na kayo po ay makapag-worship sa inyo. In spirit and in truth, Lord God. Hallelujah. Ngayon malamang po, we claim the victory in your name. In Jesus' mighty name. Panginoon, minamaksigo mo ang gawa ng kaaway sa aking mga kapatid ngayong umagang ito. Taling wala kang karapatan sa buhay ng aking mga kapatid. In Jesus' mighty name, matagal na ng kalunan. Kaya Panginoon, maraming salamat. Lord God, muli. Lord, patuloy niyo po kami. Make us more like you. Make us more mature Christian. May offer pa namin, Panginoon, ang aming buhay sa inyo. At may share din po namin kayo sa aming mahal sa buhay. Muli, Panginoon, ikaw ang maghari sa aming buhay. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Palakpakan natin ang Diyos.